Nananatiling problema pa rin ng ating mga kababayan ang paghahanap ng trabaho sa kabila ng job opening sa inaalok ng pamahalaan. Ayon sa pag-aaral ng DOLE, may mga posisyon pa ring hirap punan ng mga Pilipino. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Kasalukuyang hamon para sa pamahalaan ang tugunan ang tumataas na unemployment rate ng bansa. Base sa National Statistics Office, nasa 7.3 ang unemployment rate ng bansa noong December 2013. Ibig sabihin, sa mahigit 40 million na labor force ng bansa, halos 3 milyon ang walang trabaho. Isa sa mga naging tugon dito ng Department of Labor and Employment ang paglabas ng Labor Market Information Study. Sa nasabing pag-aaral, natukoy ang mga trabahong in demand ngunit mahirap punan. Ito ang tinatawag ng cross-cutting occupations list. Mahirap itong punan dahil sa kakulangan ng aplikante sa mga kinakailangang kakayanan at karanasan, mababang sweldo, kagustuhan ng aplikanteng mag-abroad o di kaya naman malayo sa tirahan ng aplikante ang opisina. May 43 klase ng trabaho ang kasama sa cross-cutting occupations list. Ilan lamang dito ang computer programmer, pharmacist at system analyst. Samantala, 15 mula sa cross-cutting occupations list ang kabilang din sa occupational shortage list. Ibig sabihin naman ito, may shortage o kakulangan ng supply sa labor force ang mga trabahong ito kaya't maaaring buksan para sa mga dayuhang manggagawa. We don't want these businesses to close shop dahil hindi lang natin sila pinayagan na mag-employ ng kahit isa. Kabilang ang kursong kinukuha ni Janine Besina, isang 5th-year civil engineering student sa cross-cutting occupations list o mga in-demand ngunit mahirap punan na trabaho. Kasalukuyan niyang tinatapos ang kanyang internship o on-the-job training. Isa ito sa mga nakikita niyang paraan upang makakuha ng sapat na kaalaman upang kalaunan ay makahanap siya ng magandang trabaho sa ibang bansa. Mas maganda kasi pag nasa field, yung OJT napakalaking tulong talaga. Mas na-enhance yung kailangan mo. Madami ka matututunan. Kung talaga may project, lalabas talaga. Kasi feeling ko yun lang din yung way na makaano sa hirap. Makaahon talaga. Layunin ng nasabing bigyang kaalaman ng iba't ibang industriya, employers, pati mga education and training institutions upang maiayon nila ang kanilang mga programa sa paglikha ng mga job opportunities bilang tugon sa unemployment at upang bumalik ang mga kababayan nating ng ibang bansa o di kaya naman hikayatin ang mga bagong sali sa local labor force gaya ni Janine na may trabaho naman sa Pilipinas. Bakit pa kailangan mga ibang bansa? Another signal is to encourage educational institutions, training institutions to open up programs in this skills na shortage para ma-fill upan. It will also give a signal to OFWs who have that skill to come back. Brain gain. Ang nasabing pag-aaral ay maaari ding maging gabay sa mga estudyante, lalo na sa mga high school students, pagdating sa pagpili ng kurso. This will also signal to them which careers to take na pagkatapos ng kanilang graduation will them a job or will at least guarantee that hindi papasok itong kurso ko pala na to. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.